Ako si Miguel, isang simpleng pintor. Kulay ang mundo ko, bughaw, berde, kahel, pula, mga kulay na parabang may sariling buhay sa bawat stroke ng aking brush. Pero kung tutuusin, minsan wala ring saysay ang lahat ng ito kung walang inspirasyon. Bawat umaga, nagigising akong may kakaibang kirot sa dibdib. Para bang may kulang. Kahit gaano karaming canvas ang mapuno ko, kahit gaano kaganda ang mga tanawin na nililikha ko, laging may puwang na hindi ko maipaliwanag. Sa maliit kong studio, na amoy pintura at luma ng kahoy, nakapaligid ang 12-dosenang mga obra ko. Mga bundok na tila sumasayaw sa hangin, mga dagat na may mga alon na tila may lihim na gustong ikwento, at mga bulaklak na parang may tinatagong mga buntong hininga. Pero higit sa lahat, naroon ang mga mukha niya. Isang babae, hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko nga tiyak kung totoong nag-e-exist siya. Pero paulit-ulit ko siyang ipinipinta, ang kanyang mahahabang buhok na parang dumadaloy na itim na sutla, ang kanyang mga mata na parang puno ng mga lihim, at ang ngiti niyang hindi ko maintindihan kung masaya o malungkot. Hindi ko na mabilang kung ilang canvas ang nasayang dahil sa kanya. Ilang gabi na ang lumipas nagigising akong pawisan, at ang unang ginagawa ko ay kunin ang aking brush at subukang hulihin ang imahe niya bago ito maglaho sa isip ko. Minsan, iniisip ko, baka nababaliw na ako. Baka bunga lang siya ng pagod at labis na pag-iisa. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko kayang itigil. Dahil tuwing natatapos ko ang isang painting niya, kahit hindi ko siya kilala, parang may parte sa akin na napupuno, kahit saglit lang. Kaya heto ako ngayon, araw-araw, nakaupo sa lumang kahoy na upuan ko, kaharap ang blankong canvas. Inaasahan na sana, muling bumisita ang kanyang anyo sa isip ko, para kahit sandali, makasama ko siyang muli sa mundo na tanging mga kulay lang ang makakaintindi. Hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung anong pangalan niya, saan siya nakatira, o kung umiiral ba talaga siya sa mundong ito. Pero gabi-gabi, parang may mga kamay na hindi ko nakikita, marahang humahawak sa akin, ginagabayan ang mga daliri ko sa paghawak ng brush, tinutulak akong muling likhain ang kanyang imahe. Lagi ko siyang ipinipinta, laging siya. Kahit gustuin kong subukang gumawa ng ibang bagay, tanawin ng lungsod, mga ibon sa langit, mga bata sa lansangan, palagi at palaging siya ang bumabalik sa isip ko. Sa bawat pagsara ko ng mga mata, siya ang nasasalubong ko. Parang siya ang mundo ko. Isang gabi, dumaan ang matalik kong kaibigan na si Carlo. Bitbit niya ang paborito naming alak at ilang supot ng mani. Gusto raw niyang kumustahin ako dahil bihira na kaming magkita. Pagpasok niya, agad niyang tinignan ang mga nakasabit sa dingding. Mga mukha niya, ang babaeng hindi ko kilala, na tila lahat ng canvas ko ay siya lang ang laman. Pagpasok niya, agad niyang tinignan ang mga nakasabit sa dingding. Mga mukha niya, ang babaeng hindi ko kilala, na tila lahat ng canvas ko ay siya lang ang laman. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ni Carlo. Tapos, may halong biro pero may bakas din ng pag-aalala sa boses niya nang magsalita. Ano ba yan, pare? Sino ba talaga yang babae sa mga painting mo? Parang nababaliw ka na dyan ah. Paulit-ulit mo na lang siyang ginagawa. Hindi ka na nga lumalabas, hindi ka na sama-sama sa inuman natin. Pati mga babae sa kanto, hindi mo na pinapansin, sabi niya sabay tawa, pero kita ko sa mata niya ang seryosong tanong. Napangiti ako kahit may bahagyang sakit sa dibdib. Hindi ko rin kasi alam ang sagot. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito. Pero malumanay kong sinabi, habang nakatingin sa isa sa mga painting niya na bagong tapos ko lang kagabi. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, mahal ko siya, kahit hindi pa kami nagkikita. Natahimik si Carlo, hindi niya alam kung paano ako sasagot. Ako rin naman, hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Kaya nauwi na lang kami sa pagtungga ng alak at pag-usap tungkol sa ibang bagay. Pero kahit anong gawin ko, sa likod ng isip ko, siya pa rin ang misteryosong musa na bumabalot sa lahat ng kulay ng buhay ko. Hanggang isang araw, parang dinala ng hangin ang sagot sa matagal ko nang hinihintay na tanong. Isang hapon yun, hindi ko na maalala kung anong araw, pero tandang-tanda ko kung paano kumurap ang liwanag mula sa bintana, parang nagsasabi na may espesyal na mangyayari. Naroon ako sa gallery ko. Iniisa-isa ang mga obra bago ito isabit para sa isang maliit na exhibit. Pagod ang katawan ko, pero magaan ang loob, dahil kahit papaano, naipapakita ko sa mundo ang mga kulay na bumabalot sa dibdib ko. Biglang bumukas ang pintuan. Una kong narinig ang tunog ng maliit na kampana sa ibabaw ng pinto.
tapos ang marahang yabag ng sapatos sa kahoy na sahig. Nang lingunin ko, bumungad sa akin ang isang babae na may mahabang buhok, maputlang mukha, at isang ngiti na malamig kung titignan pero napakaamong damhin. Para bang may lihim siyang bitbit na hindi ko pa maintindihan. Kasama niya ang isa pang babae, na mahigpit niyang hinahawakan sa braso. Noon ko lang napansin, maingat siyang naglalakad, dahan-dahan, parang binibilang ang bawat hakbang. Tapos napagtanto ko, bulag siya. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong tumusok sa puso ko habang pinagmamasdan ko siya. Para bang matagal ko na siyang kilala, matagal ko na siyang hinihintay. Huminga siya ng malalim, at marahang nagsalita. Pino ang boses niya. Halos mahina, pero diretsyong tumatama sa dibdib ko. Ikaw ba si Miguel? Tanong niya. Ako si Lara. Pinuntahan kita dahil matagal na kitang nakikita sa mga panaginip ko. Nanlambot ang tuhod ko. Napahawak ako sa isang upuan para hindi ako mabuwal. Paano niya nasabi yun? Paano niya ako nakita? Siya nga mismo, hindi nakikita ang mundo sa paraang nakikita ko ito. Pero sa kabila ng lahat ng tanong, ang tanging naramdaman ko ay isang matamis at matagal ng pamilyar na kirot. Parang may pumutok na matagal nang nakakulong sa dibdib ko. At sa loob ng ilang segundo, nalimutan ko kung paano huminga. Doon ko lang talaga naunawaan, hindi ako ang nag-iisa sa mga panaginip na yon. Hindi lang pala ako ang sumusubok abutin siya sa mga kulay at hugis. Matagal na rin pala niya akong hinahanap, sa paraang ako lang ang makakaintindi. Napalunok ako, parang biglang natuyo ang lalamunan ko, at hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maniwala lang agad sa tila hindi ka panipaniwala niyang sinabi. Paano niya nasabi yon? Hindi niya nakikita ang mga painting ko. Hindi niya alam kung anong itsura ng mga obra ko, o kahit anong itsura ko mismo. Ngunit nandoon siya, nakatayo sa gitna ng gallery, hawak pa rin ang braso ng kapatid niya, nakatingala na parang tinutunto ng mga tunog at damdamin sa paligid. At sa ngiti niya, parang may kasiguraduhan na siya lang ang nakakaalam ng lihim na hindi ko pa natutuklasan. Narinig ko siyang huminga ng malalim, bago muling nagsalita, marahan, pero matatag, tila bawat salita ay sinasalat muna ng puso niya bago pakawalan sa hangin. Hindi ko man nakikita gamit ang mga mata ko, Miguel, sabi niya, ang pangalan ko ay parang isang dasal na bumalot sa buong silid. Pero bawat kulay, nararamdaman ko. Sa mga panaginip ko, tinitingnan ko mismo ang mga obra mo, para bang kasama kita habang ipinipinta mo yun. Pumikit ako, hindi ko mapigil ang umagos ang isang patak ng luha mula sa mata ko. Sa tagal ng panahon, ako lang ang nakaramdam ng ganitong kakaibang paghabol sa isang imaheng hindi ko maabot. Ako lang ang nagpupumilit hanapin siya sa mga guhit at linya, sa mga anino at liwanag. Pero ngayon, narito siya sa harap ko. Sinasabing matagal na rin pala niya akong pinagmamasdan, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga mata, kundi sa paraang mas malalim pa roon. Para bang may koneksyon kami na hindi na kailangan ng paningin, ng salita, o kahit ng pagpapatunay mula sa mundong ito. At sa mga sandaling yon, pakiramdam ko, unti-unting nabubuo ang isang puzzle na matagal nang nawawala ang mga piraso. Isa-isa silang bumabalik, at siya pala ang pinakahuling bahagi, ang piraso na kaya palang gawing buo muli ang isang matagal ng sirang puso. Sabi nila, may mga kaluluwang paulit-ulit na nagtatagpo. Hindi lang isang beses, hindi lang dito sa mundong ito, kundi noon, ngayon, at siguro pati bukas. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakatayo ako roon sa harap ni Lara, habang nakikinig sa bawat mabagal at tahimik niyang paghinga, para akong nilulunod ng mga alaala na hindi ko naman maalala ng malinaw. Mga larawan na tila mga anino lang sa gilid ng paningin ko, mabilis lumitaw, mabilis ding maglaho, pero malinaw ang bakas na iniiwan sa puso ko. At sa mga sandaling yon, parang may bulong na nagmumula kung saan, dinadala ako sa isang kwento na matagal nang nakabaon sa mga bituin. Noong unang panahon daw, may isang pintor at isang prinsesa. Hindi sila pareho ng mundo. Ang pintor ay anak lamang ng isang tagahabi, ang prinsesa naman, tinitingala at ipinagdarasal ng buong kaharian. Ngunit sa mga lihim na gabi, kung kailan natutulog ang lahat at tanging buwan ang nagbabantay, sila ay nagtatagpo. Sa isang lumang silid sa loob ng palasyo, ipinipinta ng pintor ang mukha ng prinsesa habang siya'y tahimik na nakaupo, naglalaro ang mga daliri niya sa mahahabang hibla ng kanyang buhok. Doon sila nagkukwento ng mga pangarap, ng mga lugar na nais nilang marating, ng buhay na nais nilang itakbo, kahit alam nilang hindi iyon para sa kanila.
Ngunit walang lihim na habambuhay na mananatiling lihim. Nang sila'y mahuli, isang matandang mangkukulam ang nagbigay ng sumpa sa kanila. Sinabi nitong habang buhay na silang magkakalayo, ipinanganak sa iba't ibang panahon at katawan, laging magtatagpo ngunit laging huli, laging kulang, laging may pader na hindi nila kayang lampasan. Ngunit bago sila tuluyang paghiwalayin, naghawak sila ng kamay. Sa gitna ng kanilang mga luha at takot, nagpalitan sila ng pangako. Magkikita tayong muli, bulong ng prinsesa, habang mahigpit na humawak sa kamay ng pintor. Sa ibang panahon, sa ibang anyo, pero parehong puso. Hanapin mo ako, sabi ng pintor, pilit hinahaplos ang kanyang pisngi sa huling pagkakataon. At hahanapin din kita. At doon natapos ang kanilang kwento, o marahil, doon pa lang nagsimula. Dahil ngayong nakatayo ako rito, katabi si Lara, nararamdaman kong ako ang pintor ngayon, at siya ang prinsesang matagal ko nang hindi nahanap. Siguro, kami yun ni Lara. Kami ang pintor at ang prinsesa sa kwentong yun, mga kaluluwang hindi tinapos ng tadhana, kaya't muli silang ipinanganak sa bagong mundo, sa bagong katawan, bitbit pa rin ang parehong pusong umaasa. Ngayon ko na lang naintindihan kung bakit kita palaging ipinipinta, Lara, kahit hindi kita kilala. Kung bakit kahit anong gawin ko, bumabalik lagi ang anyo mo sa mga canvas ko. Kung bakit, kahit gaano ko pilitin ang sarili kong kalimutan ka, ikaw at ikaw pa rin ang kusang sumusulpot sa mga kulay na tila may sariling buhay. Siguro kasi, hindi ito simpleng alaala. Hindi lang ito kathang-isip. Ito ay mga bakas ng dating tayo, mga lihim na itinago ng kaluluwa ko para hanapin kang muli. Hanggang sa tamang oras, hanggang sa muling magkita ang mga landas natin. At doon, habang hinawakan mo ang kamay ko, mahigpit at parang ayaw mo nang pakawalan, naramdaman kong kumpleto na ako. Hindi ko na kailangang magtanong kung totoo ba ito o kung nananaginip lang ako. Dahil sa haplos mong yon, malinaw ang sagot. Narinig ko ang boses mo, mahina pero sigurado, puno ng init at kabog ng puso mo. Salamat, Miguel, sabi mo. Salamat dahil pinakita mo ulit sa akin ang mga kulay. Hindi man sa mga mata ko, pero sa puso ko. At doon ko napagtanto na ang pinakamagandang obra na kaya kong likhain ay hindi ang mga nasa canvas ko. Ito ay ang pagmamahal na matagal ko nang ipinipinta, na ngayon, naririto na, nakatayo sa harap ko, humahawak sa kamay ko, at muling bumubuo sa mga piraso ng sarili ko na matagal nang nagkawatak-watak. Sino ang mag-aakala na ang isang bulag ang makakakita sa pinakamalalim kong mga kulay? Habang magkahawak kami ng kamay ni Lara, ramdam ko ang init ng kanyang palad, ang mahinang panginginig na parabang pinipilit niyang damhin ng mas matindi ang bawat sandali. Wala siyang nakikita, hindi niya nakikita ang mga obra ko, ang mga detalyeng pinaghirapan ko, ang mga linya at aninong matagal kong inaruga. Pero siya lang ang tunay na nakaunawa sa mga ito. Siya lang ang tunay na nakakita kung ano talaga ang nasa likod ng bawat pinta, ang mga lihim kong takot, ang mga pangarap kong pinipilit kong itago, ang mga kirot na nililigpitan ko ng magagandang kulay para hindi halata. Minsan, iniisip ko kung bakit kailangan pa naming pagdaanan ang napakaraming buhay, napakaraming taon ng paghihintay at pagkakahiwalay, bago muling magkita. Pero marahil, ganoon talaga ang sining ng pag-ibig. Hindi mo siya makikita agad sa labas, hindi sa mga mata, hindi sa mga hugis na kayang isalarawan. Nararamdaman mo lang siya, dahan-dahan, parang pinturang dumadaloy mula sa isang brush, hindi sigurado kung saan tatango, pero palaging nag-iiwan ng bakas. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay parang sining na dumadaloy mula sa isang buhay papunta sa susunod. Hindi siya nauubos, hindi siya natatapos. Umiikot lang siya, nagbabago ng anyo, pero lagi at lagi kang babalik kung saan ka talaga nakatadhana, sa kamay, sa bisig, at sa puso ng taong kahit sa ibang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin.